Paano, paano kayo lumaki? Like with your parents, anong tinuro nila sa'yo tungkol sa pera? Ano yung environment mo nung Oo. paglaki? Kung Ako, na-scam ako ng nanay ko kasi pag Hindi nga. Pag Pasko, di ba marami kang pera, sasabihin niya, tago ko na nga muna yan, baka mawala. Oo. Tapos pag January, hindi mo na makuha. Oo. Yun, kaya natuto kong gastusin na lang. Sariling isip. Hindi, growing up, mahirap na kasi kami. Alam ni Boss Toyo, yung pag isang mahirap ka, tapos nagkapera ka. Oo. Sa unang pasok ng mga pera, gagastos ka, pero bandang huli, medyo Matututo ka na. nasa Makakalma ka stage na. ako. Pero dumaan muna ako doon saka medyo may konsensya. Ito na naman yung sa kasabihan. Ang hindi mo naranasan, gusto mong paraanan sa anak mo. Yun. Oo. Meron din. Parang ang kamalian ang Pinoy tendency. Hindi ko sinasabi, ako lang siguro to, sa sobrang pagmamahal natin sa anak natin, ayaw natin silang tanggihan. Spoil na. Hindi nga sa pera. Alam ko na marami nakikinig ng mga parents dyan. Ako, sumasayaw sa jeep, nakasabit. Tumatawid ako. Ngayon yung anak ko, ayokong pag-commutein. Kasi may kakayaan ako ng sasakyan. Pero in a way, paano sila ngayon magiging street smart? So, ang daming factor eh. Oo. Ang daming factor, Doc, kung bakit Oo. ang Pinoy technically, lalo na pag family, iba kasi ang Europe siguro, nasa isip ko lang, walang background kasi may mga independent, American independent, 18 years old, alis ka sa bahay, tututo ka talaga dapat mag-save. Iba yung culture. Meron nga nagkwento din sa akin yan na baka ang isang reason kung bakit medyo complacent tayong Pinoy, especially sa budgeting and holding on to our money is the idea na meron tayong safety net. That's the thing, na tayo bilang mga magulang, lahat tayo mga magulang, ang challenge sa atin, especially in this day and age, paano natin matuturo yung financial literacy at a young age?